ng feature po nito, Sir Alvin, at nawala po ito po lahat ito wala dati. Kaya nga po natin in-improve in-upgrade natin. Ito po nga yung machine na ito, once na ito ay natapos ng pagboto sa maghapon, sabihin natin ang botante ng presintong ito ay 500 at ang nakaboto, Sir Alvin Mang Doris, ay 300. Pag po nagsuma total na, ito gumagano no? Pag nagsuma total na, para magkakapunsa, parang nag-i-Elias ka pang kupal ka. Kaya na dinadala mo kami sa ganyan mo ha. Napansin nyo to si Kumag pag nagsalita, sobrang bilis. Nagmamadali at saka talagang madiin na madiin. Akala mo nagsasabi ng totoo ang gago. Pero tingnan nyo. Yung makinang ito, magpiprint muna siya ng siyam na election returns. Yung mga mahahabang ganito po. Siyam na election returns. Bakit siyam? Bibigyan mo kaagad si PPCRB, si Namfrel. Yan, magmumukhang totoo at alam niya yung ginagawa niya kasi enthusiastic yung pagpapaliwanag niya. Alam ko na yung ganyang style. Ako ay hindi IT specialist, pero ako ay trabaho ko yan. Ganyan kami pag nagpapaliwanag sa customer. Kailangan enthusiastic para makapani-paniwala. Kasi kapag kasi ganito, yung nag-iisip ka, magmumukha kang tanga. Binatsambahan mo lang, you don't know what you're saying. You're just moonlighting. Ganun sasabihin sa akin ng customer kong data center infrastructure engineer. Hindi siya IM manager ko. Sabihin you don't know what you're saying, you're just moonlighting. Sinachamba mo, sinacharot mo ako Pero siya hindi, kailangan enthusiastic para mukhang totoo, bilib na bilib ka pag naririnig mo. Pero pag tiningnan mo yung laman, tas pag pinagkumpara mo, puta palpa ko, diretso. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Ay, magandang araw sa inyong lahat. Kamusta naman ang buhay-buhay mga bossing? Ayan, bawasan natin ng maingay. Ito na naman po ang inyong pinakapaboritong fake news peddler, walang kwentang vlogger sa balat ng YouTube. Na nangyari sa ating bayan, pero pinaka-importante sa lahat mga bossing ay yung nangyari nitong nakaraang halalan. Sino ba ang talagang nanalo? Sino ang talagang natalo? At sino ang nagkamal ng limpak-limpak? Sino ang mga nandugas? Pag-uusapan natin yan lahat. Pag-uusapan natin lahat ng mga mandurugas, mandarambong, kurakot, mga buwisit, mga hudas, santanas, demonyo, Barabas, Hestas, mga bossing. At syempre, nakakatapos lang ng ating pinakamamahal na pinakaabangan natin mga bossing itong nakaraang halalan. Sa makatuwid, talagang ito ang pinakamarami. Ito ang pinakamaraming bumotong Pilipino sa kasaysayan ng pagboto. Syempre, maraming mga nangyari habang may eleksyon. Maraming nangyari habang may eleksyon. Nandiyan yung napipintong impeachment ni VP Sara. At nandyan din yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa. Kumbaga, akala nga natin hindi magkakaroon ng eleksyon kasi mainit na mainit mga bossing yung mga bali-balita na para hindi magkaroon ng eleksyon. Ginugulo ang Davao, di ba? Dahil natin mga ganon. May mga ganong kwento
Tapos parang ganun din, parang ganun din dito sa Metro Manila. Parang may mga sinasabi sila na, naku po, magma-martial law yan pag nag-martial law. Oo, hindi matutuloy ang eleksyon pag hindi natuloy ang eleksyon. O hindi malalaglag yung mga hindi mawawala, yung mga kandidato nila, yung mga kakampi nila, kaalyado nila. Pero mga bossing, napakaraming mga umusbong na mga people power, parang mga people power na. Dahil mga umusbong na mga demonstrasyon, mga protesta laban sa tiwalihing gobyerno, napakaraming mga panawagan sa buong Pilipinas, hindi lang dito, pati sa ibang bansa, panawagan ng pagbibitiw ng presidente dahil di na sila masaya sa kanyang ginagawa. Mas marami pa daw siyang concert kesa daw sa mga trabahong ginagawa niya sa bayang Pilipinas. So, ang daming lagi nating sinasabi na kalma lang. Lahat tayo gusto na marami sa mga Pilipino gusto na talaga gusto na talaga hilahin na yan pababay, may mga ganun na pero sinasabi natin na wag ganun, gamitin natin ang demokrasya, gamitin natin yung legal na paraan. Ano ba yung legal na paraan? Hindi, martial law. Ganun. Hindi, people power na. O revolution na. O punta na tayo ron, hilahin na natin. May mga ganun May mga panawagan na ganyan. EDSA na. Dami ng mga tumambay sa EDSA, sa liwasan. Kaliwat kanan yung demonstration ng hindi ng mga organisadong grupo kasi pag sinabi mo organisadong grupo, yan yung mga grupo ng mga makakaliwang mga kupal, na mga buwisit, na mga na mga hinayupak na mga Hindi yun. Mga bossing, hindi yun ang ating tinutukoy. Ang mga nagde-demonstrate ay mga Pilipino, normal na Pilipino na mga katulad natin, mga bossing. Mga manggagawa, pag uwi ng trabaho, dumidiretso ron, sumisigaw, palitan niyang hayop. Hirap na ng buhay, punyemas na yan. Walang ginawa yan, ganito, ganyan, magpa-drug test, di naman, ganito. Ang dami ng kahilingan. Ngayon, lagi natin sinasabi na wag people power, wag mag-aagaw ng kapangyarihan, hindi maganda yan. Pangit, butangin na, nakakailang EDSA na tayo, 3 EDSA. Diyos mio, kaya sabi ko wag, daanin natin sa demokrasya, daanin natin sa legal. Ano ba yung pinakalegal na paraan para mapalitan lahat ng kawatan, lahat ng mga magnanakaw, mandarambong sa gobyerno? Hindi eleksyon. Napaka-importante mga bossing ng eleksyon supposedly. Sabi nga natin, kung magkakaroon ng eleksyon, yun yung nandoon yung kapangyarihan natin. Nandoon yung kapangyarihan ng demokrasya, nandiyan yung pagkakapantay-pantay, yung boto mo at yung boto ko at yung boto ng ganito, boto ng bilyonaryo, boto ng isang magbubuti ay magkaparehas lang. Parehas na parehas, walang labis, walang kulang. So, dito, lalabas kung ano yung boses talaga ng taong bayan. Yun ang ating hinihiling. Lumabas ang totoong boses ng taong bayan. Naghintay tayong lahat. Ito na yung pinakamahabang pag-aantay natin sa eleksyon. Sobrang haba ng pag-aantay natin. Mula sa pang-aabuso sa KOJC, pang-aabuso sa SMNI, pang-aabuso sa karapatang pantao ng mga kingdom citizens, pang-aabuso kay Pastor Apollo Kibuloy, pang-aabuso sa mga Duterte, pang-aabuso kay Inday Sara, pang-aabuso sa mga kapatid niyang Duterte, pang-bababoy sa mga kalaban nila sa politika. Matapos ang katraidoran nila, kaliwat kanang pangbabalasubas sa bayang Pilipinas, gigil na gigil ang mga Pilipino. Ang tagal nating inantay yung eleksyon, mga bossing. Sobrang tagal na parang hindi na siya dumarating. Hanggang sa eto na, dumating na nung Mayo 12. Nung dumating nung Mayo 12, we are all happy. Sa katunayan, ang Banateros at ang SMNI ay nagkaroon pa nga kami ng 24 oras
na walang patid na pagbo-broadcast. As in, ang aga pa lang, botohan, gising na tayo, madaling araw, nagprograma na tayo, lahat ng mga field reporters nating magagaling, mahuhusay, matatalino, ikinalat na natin sa buong Pilipinas para mabantayan yung eleksyon. Pero before the election, tayo bilang gusto natin ng pagbabago, we represented Pastor Apollo Quiboloy and the Duterte. Dahil sa mga nangyaring kahayupan sa mga Duterte kay Pastor Apollo Quiboloy, nabuo yung 10 matikas na mga kandidato at nangako tayong lahat na iboboto natin yung 10 na yan. Sobrang simula pa lang ang pinagtatawanan na tayo. Umpisa pa lang sinabi na para tayong pinabili ng suka. 6 lang yung kandidato na naging 10. Na naging 9 muna, nadagdagan ulit ng isa, naging 10, pinagtatawanan tayo ng alyansa. Sabi nila pinabili ng suka. So umpisa pa lang minaliit na nila tayo. So dahil minaliit nila tayo, we made it really personal. Sabi ko bilang isang Pilipino, sabi nung ibang mga Pilipino, putang inang yayabang nyo ha. Ang yayabang nyo ha, tingnan natin. So lahat tayo nang gigil. Anong ginawa natin? Pinatalsik nila si Pangulong Duterte. Anong ginawa natin? Lumabas tayo sa mga tahanan natin. Sabi natin, kalma lang, kaya nila pinatalsik si Pangulong Duterte, gusto nila magkagulo para hindi magka-eleksyon. Kaya kalma lang kayo, walang papalag. Ano lang tayo, focus lang tayo, malapit na eleksyon. Galit na galit tayo. Lumalabas tayo linggo-linggo. Lumalabas ang mga Pilipino linggo-linggo hanggang sa dahig, hanggang ngayon. Napakarami pa rin mga tao dyan sa dahig. Tapos, pagkatapos niya, nangampanya tayo, umikot tayo sa buong Pilipinas. Pumunta tayo sa mga kapatid nating OFW sa ibang bansa. Nakipag-usap tayo sa kanila. Hiningi natin yung suporta nila. Umikot tayo sa buong Pilipinas. Hiningi natin yung suporta sa sobrang lakas, mga bossing ng Duterte. Sa sobrang lakas, nayanig ang bayang Pilipinas yung napakayabang na alyansa na 5 partido nagsama-sama, makabuo lang ng 12, unti-unti silang nabuwag. Unti-unti silang humina, mga bossing. Unti-unti silang nanguluntoy. Para po silang talong na inihaw. Ganun po, unti-unti hanggang sa nagkawatak-watak sila, hanggang sa nagkalabo-labo sila, hindi na sila makapangampanya sa buong Pilipinas kasi nga sobrang lakas ng Duterte. Si Toby Chanko na mismo ang nagsabi na hindi na siya gumawa ng mga kampanya sa Visayas at Mindanao kasi mapapahiya lang sila. It is pointless and it is useless na pupunta tayo doon tapos hindi naman tayo gusto na nandoon. It means to say that the Duterte ay sobrang lakas. Sobrang lakas ng Duterte, mga bossing. Grabe. Papaano matapos? So eto na, lahat nakita mo. Absentee voting, number 1 ang Duterte. Mantakin mo, pulis, sundalo at saka mga media man ang bumoto. Sa unang-unang bumoto absentee voting, media, PNP, AFP. Alam nyo ba kung sinong nanalo dyan? 1 to 12. Duterte. OFW votes 1 to 10, Duterte. Lahat ng bansa sa ibang bansa na merong overseas voting or absentee voting, number 1, 1 to 12 ang Duterte. Sa Agusan, sa Mindanao, sa Cebu, sa ganito makikita mo, laging number 1 ang Duterte. Anak ng tinapay, putang ina niyan. Yung biglang may inilabas silang partial na listahan, yung partial na nag-transmit na, yung lumabas sa listahan na yun na 15,
Tangina, hindi na nagbago yun. Yun na yun. Number 1 si Bongo. Number 2 si Ma'am Aquino. Tapos yun na yun, hindi na nagbago. Hindi na nadagdagan yung mga boto ng mga kandidato natin. Suma total sa original na Duterte ang pumasok, 3 na lang. Paano nangyari yun? Gigil na gigil ang mga Pilipino ang aga pa lumabas. Sabi ko nga sa inyo, ako pag bumoboto ng mga previous alauna, wala nang tao yan sa eskwelahan. First time na alas 4 na, haba-haba pa ng pila. Sobrang dami ng bumoto, mga bossing. Sobrang dami ng bumoto out of gigil. Kung makikita nyo sa Amerika, di ba? Natalo si Donald Trump sa eleksyon nung nakaraan. Nanalo yung Joe Biden. Nung nanalo yung Joe Biden, naghinayop ang Joe Biden. Binaboy ang Amerika ng Joe Biden. Anong ginawa ng mga Amerikano? Gigil na gigil sila. Lumabas sila, binoto nila. Winner si Donald Trump ng napakalaking margin. Dahil sa galit, doon sila bumawi. Nakapagpalit sila ng presidente, back in shape na naman sila. Dito sa atin, ganun din ang gusto nating mangyari. Ibalik yung balanse. Walang presidenteng biniboto, pero importante to. Kasi nga, yung future natin ang nakasalalay dito. Kasi pag nakuha pa nila yung majority ng mga kawatan, ng mga politiko, yari na tayo. Laglag na talaga ang bansang Pilipinas. Kaya tayo lahat bumoto. Sumabog ang aking social media sa mga messages ng mga kapwa ko Pilipino na nagtatanong, nasan yung boto ko? Binoto ko yun. Si Pastor Kibuloy, binoto ko. 5 milyon ang miyembro ni Pastor dito sa Pilipinas. Ang boto niya, 5 million and something lang. Ibig sabihin, sila lang bumoto. Ano nangyari sa boto ko? Alam ka naman yung taga KOJC, iboto pa si Ma'am Aquino. Alam ka naman si taga KOJC, iboto pa yung kandidato ni Bongbong Marcos. Galit nga ang tayong mga Pilipino sa mga kandidato ni Bongbong. Kasi nga si Bongbong Marcos ang gumahasa sa karapatang pantao ng mga taga KOJC. Binaboy ang simbahan. Alam nga naman, tanga naman ng taga KOJC, may namatay sa kanilang 3, binaboy ng gobyerno, tapos iboboto nila mga taga-gobyerno. So hindi nila boboto si Pastor, ganon. So ang boto ni Pastor, 5 milyon, sila lang. Paano yung boto ko? Boto ng mga subscriber ko. Ilang milyon na subscriber ni Banat Bay? Ilang daan libong subscriber ni Boss Dada at ng Banateros? Tapos ganon lang ang lumabas. So gigil na gigil tayo. Kaya ngayon nagtatanong yung mga kababayan natin. Nagtatanong yung mga kababayan natin, nasaan yung boto? Nasaan yung ibinoto namin? Ngayon, etong taga-Comelec naman, putya, bulag-bulagan. Ang ganda raw ng nangyaring eleksyon. Saan ka makakita ng maganda nangyaring eleksyon? Kaliwat kanan sa social media, mga bossing, ang posts ng mga kababayan nating buboto na hindi lumalabas yung mga binoto nila. Meron pang isa sa Davao, si Pastor na lang ang binoto. Nag-iisa lang binoto niya, lumabas pa si Erwin Tulfo. Saan ka naman, hindi ba? Ang daming mga irregularities. Si Lambino, binidyo pa niya. Kalokohan. Iba-iba yung lumalabas. So ang dami rin ganyan. Mga OFW, unang araw pa lang ng botohan, ganun na. Yung Comelec natin, patay mali siya. Na parang, wala yan, ganito yan. Parang lahat iniisi-isi niya. Anak ng tinapay, mantakin mo dahil dyan sa ginawa nila, doon pa lang sumablay na sila. Wala sa batas na dapat silang mag-online voting. Dapat ang nagdidesisyon, hindi Comelec, kundi ang Kongreso at ang Senado kung anong klaseng botohan ang gaganapin. So bigla silang nag-implement ng online voting sa mga kababayan natin na sa abroad. Di mo alam kung bakit. Ang ganda-ganda naman ng botohan sa sistema sa ibang bansa. Bakit binago-bago ng kupal na si Garcia na yan? So eto ang lumabas. 90% di umano ng mga Pilipino ang hindi nakaboto. 90% ang hindi nakaboto, 10% lang daw yata nakaboto dahil nga hindi sila makapagrehistro. Hindi sila tech savvy. Wala ang mga cellphone yung iba. Yung iba ang cellphone analog pa. 'Di ba? Yung mga 3210 pa. So mahirap yung mga kababayan natin dun . Ngayon, pinag-online, putangin nang yan, hindi nakaboto karamihan sa kanila. Tapos, hindi babahala itong Comelec. Kasi kung ako, nakita ko, ang baba ng rehistro.
doon sa online voting. Dapat, teka, hindi pwede to. Hindi natin pwedeng simulan yung online voting na mga kababayan natin sa abroad kung hindi sila at least nakaka 90% ng registration. Hindi. Putang inang yan. Walang hiyang Comelec to, itinuloy pa rin yung online voting kahit na nakita na nila na napakakonti nung bilang nung nakarehistro versus dun sa total na mga rehistrado natin na mga botante sa ibang bansa. Sana hindi nila tinuloy, pero anong ginawa nila? Tinuloy. Hindi nangampanya doon ng alyansa. Bakit? Alam ng alyansa na wala naman numero yung OFW. Alam ng alyansa na hindi significant yung boto na bibigay ng mga OFW. Ito ako nag-a-assume lang kasi nga nagtataka ka, hindi sila umikot. Saan ka makakita ng mayroong eleksyon? Hindi sila umikot sa nangampanya sa mga OFW. Ang lakas-lakas ng OFW. Unless pinaralyze talaga yung boto ng OFW. Unless ganun ang ginawa nila, pinaralisan nila talaga yon para hindi maging significant yung bilang ng mga boto nila. Kasi if I were Garcia at nakita ko out of 2 million, let's say for example, out of 2 million na botante ko na bumoboto sa ibang bansa, ang nagrehistro lang 100,000. Putangin na mag-aalala ko, hindi pwede. Hindi pwede yan. Every 3 years na lang yung eleksyon tapos ganyan pa. Hindi pwede to. Mag-i-eleksyon pa presidente sa susunod. Hindi pwede to. Ibig sabihin, hindi nila tinangkilik yung pag-rehistro. Therefore, hindi magiging mapapractice. Hindi nila ma-exercise yung kanilang right to vote. Therefore, I should cancel this. Dapat ganun ang ginawa mo dapat ang ganun ang ginawa mo, Garcia. Kinancel mo sana yung online voting pero hindi, tinuloy mo pa din. Kahit na alam mo na majority ng mga Pilipino hindi nakarehistro, itinuloy mo pa din. Anong balak mo? Anong plano mo? Sinadya mo ba yun, sir? Sinadya mo ba yun para talagang paralisahin yung karapatan at kapangyarihan bumoto ng mga OFW? Sagutin mo. O kasi bakit mo itinuloy nang nakita mo hindi lahat nakarehistro, na nakita mo lahat pinahirapan? Dapat nga kapag ka nag-implement ka ng isang bagay, dapat mas maganda siya doon sa nauna. Pero putang ina, hindi siya maganda. Ang pangit niya, hindi sila nakaboto. Kasi nga hindi maganda. O dapat failure yan, failure of election yan. Konti nang nakaboto versus dun sa rehistrado sa mga una pang eleksyon. Binago-bago mo nang wala kang walang pahintulot, basta na lang bigla kang nagdesisyon. Hindi ka naman pala dapat nagdidesisyon according sa mga naririnig natin ng mga discussions ng mga abogado. So anong motibo mo, Garcia? Okay lang sana kung OFW Kaya lang putya, pati dito sa Pilipinas nagka-problema tayo. Nagka-problema tayo sa Pilipinas, mga bossing. Mayroon akong babasahin sa inyo. Simulan natin yung ating diskusyon. Mayroon akong babasahin sa inyo, mga bossing, na isang magandang komposisyon mula sa isang eksperto. Ngayon, ipapaliwanag ko lang sa inyo ng mabilisan, Huwag kayong malikot. Okay, kayo na ang bahalang humusga kung anong ginawa ni George Garcia sa bayan natin. Ito, ipakikita ko lang sa inyo and then kayo na ang bahalang mag-mathematics kung anong nangyari talaga sa boto natin. Eto nakalagay dito, I was the chairman of Comelec Advisory Council, CAC, during the May 13, 2019 midterm election. Bibilisan na natin. My capacity as the acting secretary of the Department of Information or DICT, 45,659,724 who cast their vote in the senatorial race of that election. A total of 1,170,331 had ballots with overvotes, which meant that these were not counted by machines. 1.17 million ang hindi nabilang. I question this unusually. Ito unusually. Noong 2019, ito yung midterm election after Pangulong Duterte.
Okay, so 2019, kinwestiyon na 1.17 ballots, 1.17 million ballots ang hindi nabilang. Sobrang dami daw nun. So it could indicate election rigging. Parang pwede nang dayain. Sabi niya nga, nung 2019 at 1.17, it could indicate election rigging as the VCMs may be programmed to mark ballots with predominantly opposition candidates selected as overvotes. As this resulted to none of the 8 candidates of Ocho Derecho won the seat. So, iniisip nitong nagsulat nito na kaya walang pumasok na 8 Derecho kasi mayroong something sa mga automated counting machine o mga ACMs at VCMs. May problema. Walang umupo na kandidato. Imposible yun. Sabi niya, for the first time in history na walang oposisyon na nanalo. Di ba doon nga tayo bilang mga Duterte supporter, bilib na bilib tayo. Wow! 8 Derecho, ganyan talaga kagaling si Duterte. Talagang ibinasura niya na nabasura itong 8 Derecho. Pero sa iba, it's unusual. Feeling nila nagkadayaan. Nagprotesta daw sila, nagprotesta daw sila pero hindi sila pinakinggan. Yun daw yung rason kung bakit ito si Sir ay nag-resign sa kanyang tungkulin nung March 2020. Okay so nakukuha nyo at 1.17 million feeling niya, putya mandurugas yung sistema. Hindi nanalo yung 8 Derecho. Imposible yun. Wala pang na kahit isa walang lumulusot. Pero sa atin, epic talaga yun. Sobrang galit na talaga ng mga Pilipino sa mga dilawan to the point na talagang ibinasura na nila sila. Kaya yun. Pero hindi siya naniniwala. May something. Malaki tong 1.17 million na hindi nabilang overvotes. It's either 13 yung binoto or basta may pagkakamali, madumi or something, basta overvote, hindi binasa itong 1,170,331 na boto. Ngayon, eto na, May 12, 2025, midterm elections. Ang laking gulat daw niya. Bakit meron daw bakit daw lumabas na parang 16 million ito the number of overvotes are even higher than of May 13, 2019, and aside from this there appeared a statistically highly improbable, if not impossible, phenomenon where all reported overvotes from all precincts, all divided by 12. Mamaya na yung divided by 12. Pero nung 2019, 1.17 million. Ngayon daw sobra-sobra yung dami. At 16,799,000,17 million yung total na boto na hindi nabilang ng mga counting machines. Katulad ng sinasabi ko kanina, ito din yung pinakamarami supposedly na mga galit na Pilipino na boboto. Ito yung hinantay nilang pagkakataon. Ito yung gigil nila sa 3 taon na kahayupan ng pamahalaan. Boboto na sila ng maayos. Babawi na sila mula sa pambubudol sa kanila. Yung OFW, 100%, 10% lang ang nakaboto dahil sa ginawa ni Garcia na online. Sinisingil natin siya doon. Ngayon naman dito sa Pilipinas, anak ng Toklayan, first time in history, lumabas lahat ng Pilipino para bumoto. Putang ina, ang problema natin. Ang problema natin mga bossing, 17 million yung hindi binasa ng mga makina na boto para senador. At ang sinabi ng COMELEC, putang ina, generally satisfied sila sa nangyaring eleksyon. Ang sinabi ng Malacanang, generally satisfied sila sa resulta. Tang-ina niyan, saan ka makakita ng eleksyon 17 milyon yung hindi binasa? Tapos masaya sila. Bagong sistema ito.
Hindi ito yung dating mga makina. Inarkila lang natin itong mga makina na ito. At kung okay daw, bibili na tayo. So, kumbaga parang pinaraktis nila ngayong eleksyon, at kung gagana, bibili tayo. Putang ina niyan. Kukuha niyo yung ibig kong sabihin. Ngayon, ang sabi dito, nito ni Kuya na magaling sa mathematics, highly improbable and highly impossible. Improbable meaning sobrang suntok sa buwan na mangyari at napaka-imposible. Highly impossible. Ano yung isang impossible na sinasabi natin? Noong nakaraan, yung 42-42-42 ni Pastor Apollo Kibuloy, across all the cities in NCR and other cities, the whole Philippines, 27 yata or something more. Hindi, bali 24 na mga cities sa buong Pilipinas, number 42 si Pastor Apollo Kibuloy. Number 42 siya, napako na siya sa number 42. Sabi natin, improbable yun and highly impossible. Pucha, ito ang talagang improbable and highly impossible, mga bossing. Hindi ito biro Noong nag-transmit po ng ang NAMFREL noong May 14, that's 2 days 2 days after the elections na. So, nung May 14, nag-transmit ng 11 o'clock ng umaga, ang ang overvote, 16,799,760. Ha? Pag dinivide mo yan to 12, walang decimal point na lalabas. Ibig sabihin, itong numero na to is divisible by 12. Ilang kandidato ang kailangan natin ilang kandidato ang kailangan natin sa senador? 12. So, itong 16 million na nakikita nyo sa screen na yan, NAMFREL election number 1, 16,799,760. If you divide it by 12, lalabas 1,399,980. Wala na siyang 0.007882, walang ganun. So, kumbaga, sige, whole number siya, kumbaga sa mathematics. Divisible siya by a whole number. So wala siyang point something. Okay, gets nyo na. Ganun din. Nag-transmit sila noong May 15 at 6:06 na ang total ng ng ating overvote ay 17,028,780. If you divide it by 12, wala ulit point na lalabas, as in kaya mong i-divide by 12, lalabas eksaktong eksaktong result niya is 1,419,065. Lalabas 'yon. At noong alas 12:39 ng May 15, may overvote ng 16,801,212. If you divide it by 12, buo ulit yung lalabas, walang point, walang decimal point, something. So, sa 17,098,000 na final na na overvotes natin, mga bossing, if you divide it by 12, it will be equal to 1,424,835. Wala na namang decimal point. So buong numero yung lumabas, mga bossing, divisible by 12, multiplicable by 12. So ang sinasabi niya dito, mga bossing, na with the additional factor that all over votes are multiples of 12, it is possible to rig the election to put any candidate in the magic 12. Pucha, kaya mo nang maglagay ng mga kandidato kung ganito katarantado yung programming at ganito kabalahura. Pucha, yan ibig sabihin, this is again highly improbable and highly impossible. Hindi po ito nagkataon lang. Pucha, baka mas magkataon pa na makita mo
Yung na makita mo sa naglalakad sa EDSA si Michael Jackson. Kesa mangyari to. Oo, maniwala ka, baka mas posible pa na manalo ka ng 10 araw dire-diretso sa loto. Kesa mangyari to. Ganun ang lumalabas, mga bossing, ha? It's impossible to read. Pwede ka nang maglagay. So kaya magugulat ka. Kaya nga dito ako nagtataka. If hindi ko sinasabi na totoo. Again, nag-speculate tayo why. Ang dami talagang irregularities. Tapos parang ang Comelec, easy lang. Ang Comelec parang wala lang sa kanila. Tapos ang Comelec, pag meron kang nirereklamo, putya, parang galit pa sila. Lagi kang ididimanda, laging ganito. Ako, baka idimanda ako ng mga yan pagkatapos nito. Pero ako, sinasabi ko lang, binabasa ko lang to, nire-reaksyonan ko lang. Garcia, wag ka masyadong mabalat sibuyas. Kasi kung totoo lahat ito, puta, demonyo ka. Pero kung hindi totoo lahat ng ito, di sabihin mo hindi totoo, pabulaanan mo lahat. Kaya kailangan namin, with all these improbabilities and all these impossibilities na nangyari in one event, pucha, mas kumbaga, mas posible pa na lahat ng planeta mag-align. Tapos mag-rumble-rumble, mas probable pa yun. Kesa dito, sobrang imposible nito. Kaya nga sabi nga, this time, our people must demand full transparent disclosure on how the 2025 midterm election was conducted. If not, our elections will just be a very expensive farce. Ulitin natin with all these improbabilities, with all this proof na parang may nangyaring magic talaga. Magic talaga to, Taki mo lahat ng numero na lumalabas sa NAMTREL, lahat puro divisible by 12. Pag dinivide mo by 12, lahat naman ng numbers divisible by 12, pero whole number yung lumalabas. Wala siyang point, di ba? Para mo lumabas, walang barya. Walang decimal point. Ibig sabihin, basta yun sa mathematics may tawag dun. Alam ng mga engineer yan. So, we have to act now for the sake of future generations of Filipinos. Let it not be recorded in history that it was Filipinos living now who allowed ourselves to be fooled. Huwag tayong papayag. Silence is not an option. Lagi natin sinasabi yan. When the atrocities happened doon sa panahon, doon sa KOJC, when the atrocities happened there, yung paglabag sa human rights, yung pangbababoy sa simbahan, when it happened there, yun din ang sinabi natin. Silence is not an option. Hindi tayo dapat manahimik. Dapat, let's make it a big deal to the point na talagang let's persecute. Let us all magalit tayo sa mga hayop na to because hindi normal that you do that to a church. Hindi normal that you do that to a religious organization, a religious congregation, whatever you wanna call it. It is not normal. So ayaw natin na mangyari at maulit yun sa iba pang mga simbahan dito. Kaya nga napatakbo si Pastor Apollo Kibuloy dahil dyan. Ayaw niya na maulit yun sa ibang simbahan at yung karapatang pantao natin dapat ma-preserve. Hindi dapat yan babuyin katulad ng ginawa ng gobyerno natin noong mga panahon na ang KOJC ay nilulusob at binabalahura. Ngayon, binabalahura yung ating eleksyon. Binalahura yung itong ating demokrasya. Ito yung pinakamarami supposedly yung lalabas ng mga Pilipino na boboto, hindi lang dito pati sa ibang bansa. Ito lang yung pag-asa natin makabawi tayo sa mga hayop, kawatan, demonyo, mga buwaka ng ina. Pero ganito ang ginawa nila. Ngayon, pinapakita ko ito sa inyo. Kayo nang bahalang tumantya. Ano ba talaga ang nangyari? Kaya nga, we deserve an explanation and we deserve a manual count. Under Republic Act RA 9369, in the Philippines, mandate the manual counting of votes within the automated election system or AES. It requires that during the counting, the chairman, poll clerk, and third member of the board election inspectors read the individual ballots aloud and manually tally the votes in view of watchers and the public. This ensures transparency and verifiability despite the use of vote counting machine or automated counting machines.
malinaw dito sa batas. Hindi ako abogado, pero parang ano naman yung pagkakasulat dito. Parang okay naman. Sabi dito, in the Philippines, wait lang Ayan, in the Philippines, ayan nga sinasabi na kailangan ng manual, hindi lang tayo nakarely doon sa inilalabas ng makina, kailangan binibilang pa rin natin manual to. To reinstate manual counting as part of the AES. Ito yung amended RA 8436 To reinstate manual counting as part of the AES, emphasizing that the manual count should be done simultaneously, sabay-sabay with the automated tally and be visible to the public. Automated, visible. Sabay-sabay, visible. Kailangan nakikita ng publiko. Okay, malinaw na malinaw The law does not prohibit the use of machines but makes manual counting mandatory. Mandatory. Ibig sabihin kailangan. Lagi, hindi pwedeng. Walang or, if, buts. It's mandatory. It means kailangan. Makes manual counting mandatory to ensure accuracy and serve as a check against machine errors or fraud. The Commission on Elections or COMELEC has discretion to prescribe procedures for automated counting but not override the manual counting mandate in Section 31. Klaro. Klaro yan inom muna ako. Klaro yan. Ang sabi nga doon, mandatory. Kailangan. Ngayon, nagreklamo si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, kailangan, mga kababayan, hindi, ito, ipakita ko na lang sa inyo para at least meron kayong idea kung ano yung sinasabi ko. Ito, manual recount. Ito, natin. Palakihin natin. Pakinggan nyo lang, mabilis lang. Pastor Apollo C. Kibuloy na mahalaga ang panawagang manual recount ng resulta ng halalan. Hindi para sa kanya, kundi para sa mga Pilipinong gumugol ng panahon para marinig ang kanilang boses na naghahangad. Ni-request ni Pastor Apollo yung manual recount. Hindi na para sa kanya. Kasi nga, ito si Pastor Apollo Kibuloy accepts defeat. He accepted na natalo siya dahil yun ngayon lumabas Kaya lang, hindi din tayo mapakali na papayag na lang tayo na ganun. With all the irregularities, improbabilities, and impossibilities that happened during this election, hindi tayo basta-basta mananahimik na ganun lang. Ang campaign slogan ni Pastor Apollo Kibuloy is ayusin ang bayang Pilipinas. And kung papabayaan ni Pastor Apollo Kibuloy ito, he failed on his mission. Kailangan ayusin natin ang bayang Pilipinas, ayusin natin yung eleksyon. So ngayon pa lang, ayusin natin. Ngayon, ang iba iniisip, bitter lang si Pastor. Gusto lang ni Pastor Apollo Kibuloy na na manalo siya. Hindi po. Actually, kahit manalo siya sa recount, mga bossing, hindi uupo si Pastor Apollo Kibuloy. Nangako na siya sa amin na babalik kami sa lahat ng mga pinuntahan namin lugar, lahat ng mga pinangakuan namin ng mga plataforma namin pag nanalo kami, babalikan namin yun at magsiservisyo kami doon, nek-nek nyo. Magbibigay kami ng serbisyo doon. Magbibigay kami ng ipaparamdam namin doon sa mga lugar na yun na si Pastor Apollo Kibuloy hindi niya kailangan ng posisyon para lang makagawa siya ng mabuti sa kapwa at malinis niya ang bayang Pilipinas. He is talagang seryoso siya sa paglilinis sa bayang Pilipinas, whether nasa gobyerno siya or not. Noon niya pa ginagawa yan. I-broadcast at ipagyayabang lang namin ngayon dahil para mahiya naman yung mga nasa gobyerno ng kakapal ng mukha, pinapasahod ng mga Pilipino, walang mga ginagawang trabaho. So ngayon humihingi si Pastor Apollo Kibuloy ng manual recount na nasa batas naman. Sabi dito, it is mandatory. Manual counting mandatory to ensure yung pagkakapare-parehas at check and balance. So yung hinihingi ni Pastor, karapat-dapat o hindi? Bitter ba siya? Hindi, kasi kahit hindi niya hingin, dapat gawin ng COMELEC.
Kasi nakalagay nga sa batas na kailangan ng manual count para ma-check kung tama ba o hindi yung makina. Considering the fact mga bossing na ang ating election ngayon ay nagkalabo-labo, and considering the fact mga bossing that it is in the law, nasa batas, kasi kamakailan may mga interview si Garcia. Sabi niya kailangan pa ni Pastor Apollo Kibuloy na mag-file siya ng election protest. Hindi siya nagpuprotesta. Hindi siya nagpuprotesta para manalo siya, kasi pag nagprotesta ka, ibig sabihin hindi mo tinatanggap yung pagkatalo mo. Nanalo ka, hindi siya nagpuprotesta. Ang sinasabi ni Pastor, nagdidemand si Pastor Garcia na sumunod ka lang sa batas. Sumunod ka sa batas, nakalagay sa batas, mandatory, magbilang kayo, putang ina nyo. Binabago nyo yung style eh. Binabago nyo yung ginagawa nyong sensational in a sense na parang pucha, hindi lang matanggap yung pagkatalo, hindi nakalagay yung makes manual counting mandatory to ensure accuracy. Mandatory. So inuutusan ka ni Pastor Kibuloy na gawin mo yung trabaho mo. Ba't nagsisinungaling ka? Sinasabi mo sa interview mo na kailangan niya pa munang official filing ng election protest. Hindi to election protest. Gawin mo yung trabaho mo, kasi trabaho niyan. Kamakailan meron na naman siyang sinabi, wala daw pera para gawin. Putang ina, hindi pwede yun. May budget yung eleksyon at kasama sa binadgetan ito. Putang ina, gawin mo yan. Anong ginawa nyo sa pera? Kailangan yung mag-manual count. Kailangan nyo po mag-manual count, sir. Hindi to election protest. This is merely a command from a private citizen. Taxpayer si Pastor Kibuloy. Alam niyo ba, daan-daang milyon ang binabayaran ni Pastor Apollo Kibuloy sa tax. Maniwala kayo sa hindi, bahala kayo sa buhay nyo, pero ganun kalaki binabayaran ni Pastor Kibuloy sa tax. Kaya makinig ka, Garcia, inuutusan ka ng mamamayang Pilipino na yung mandato ninyo, gawin ninyo. You should count manually itong mga itong mga election returns na ito, itong mga binoto at pati yung mga overvotes. Pucha, 17 million. Hindi pwede yan, sir. Again, tapos anong pa sinabi niya? Sabi niya na kailangan ng batas para gawin ito. Ayan na, may batas na. Nasa batas na. Garcia, binobola mo kami. Alam mo, na-realize ko, bilib ako dito kay Garcia noon, pero na-realize ko, nung pinapanood ko yung mga interview niya, nakikita ko umiiwas siya. Nakikita ko na parang may pagka ibang klase tong tao na to. Parang iba-iba yung sinasabi niya. Na-realize ko, appointing nga pala ni Bongbong to. Appointing nga pala ni Bongbong ito. Para rin pala itong sila Rimulya na sinungaling. Para rin itong sila yung magkapatid na Rimulya na sinungaling. PNP na sinungaling. Itong Comelec sinungaling din. Bakit mo nasabi? Papakita ko sa inyo. Ay, hindi, pero ito muna yung overvotes natin, 30% ang overvotes, 30%. Ang laki niyan, mga bossing, ha. So hindi yan something na dapat na ipagwalang bahala. 16 million, ang laking numero niyan. Kayang magpanalo ng isa pang kandidato niyan. Sino-sino yung mga kandidato na nasa loob nitong 16 million na to, o 17 million na overvotes, ha. Ayan, ipapakita lang natin. Ayan, 17.28. Ito, 17.98. Sinong mga nasa loob niyan? Kung nasa loob niyan si Pastor, puta, dinaya niyo si Pastor. O hindi ba, bakit ayaw niyong bilangin? Kung hindi kayo nandaya, dapat kayo, winning kayong gawin ito. Ang linaw-linaw ng sinasabi sa batas nakalagay dyan, mandatory. It is mandatory, sir. Mandatory na bilangin. Mandatory. Ibig sabihin yan, mandatory. Parang mandatory requirements. Pagka mag-apply ka ng trabaho, hindi pwedeng matanggap ka nang wala ito. Kasi nga, mandatory. Mandatory, yung deductibles.
Sa sweldo mo, mandatory. Ano yan? PhilHealth, SSS, Pag-ibig, BIR. Di ba mandatory? Hindi pa pwedeng yung isa lang. Hindi pa pwedeng dalawa lang. Lahat sila. Kasi nga, you are mandated. Oh, di ba? Ikaw, you are mandated by the people to serve the people. Oh, yun ang mandato mo. And you are also mandated. Di ba nakalagay dito, mandatory. So you are mandated to abide by the law, abide by your job description, abide by this law na mag-manual count ka by hook or by crook, by all means. Napakasinungaling mo kasi, sir. Sobrang sinungaling mo, sa totoo lang. Ito, ipakikita ko sa iyo. Oh, ayan, before. Ano yung sinasabi ni Sir dati? Oh, ipapakita lang natin. Ang sabi niya dati, ang meron tayong video nito eh. Oo, ang pagkaganda daw first time, sabi nila, may sariling server ang PPCRV, may sarili din ang ang media. Lahat may kanya-kanyang, may sariling mga may mga sariling mga servers yan. Ayan, ngayon, ibig sabihin, lahat ng entities na yan pwedeng magkumpara. May ganun pa siyang sinasabi. Halimbawa, para malaman agad ang lahat ng nakubrang boto, si Doris bilang mayor, at kung may boto si Allen bilang governor, malalaman ito kagad, sabi niya. Ayan, nakalagay pa dito. First time po ito, sa NAMPREL may sariling server, sa PPCRV may sarili rin, ganun din sa majority party, minority party at sa media, lahat may server. Ngayon po ibig sabihin lahat ng entities na yan pwedeng magkumparahan. Halimbawa, pinadala sa iyo mula Precinct 1 ng teleradyo ang boto ni Ma'am Doris 100. Patingin nga sa iyo, ay 100 din, ay sa iyo, ay 100 din. So pare-parehas, pantay-pantay, lahat kayo may server. Pwede silang magkumparahan agad-agad kasi daw kailangan transparent. Ayan ang basihan ng proklamasyon ay natatransmit sa resulta lamang pero maka-counter-check natin ng manually. Ayan, kung ang manually counted na balota ay tumugma sa election returns para mawala ang duda. Ang linaw dyan sa sinabi mo, ang tumutugma ang manually counted na balota. Tapos sinasabi mo ngayon na kailangan ng batas para sa manual na balota, pagbibilang. Sinasabi mo na kailangan ng pera para mabilang. Ikaw ang nagsabi bago eleksyon, bibilangin manually. Alam mo yan. Bakit ngayon nagbago ka na? Ito yung pagkatapos na ng eleksyon, nagbago na siya. Sabi niya dito, yung NAMPREL, PPCRB, media, majority at minority, hindi siya real time kaagad. Ha? Hindi siya real time? Hindi siya real time. Sinasabi mo dito, sir, sinasabi mo dyan, real time. Ayan, first time sa NAMPREL may sariling server. Ganun din ang majority party. Ngayon, pwedeng ibig sabihin entities, pwedeng magkumparahan. Tapos biglang nung natapos, yung ito na, yung election, hindi daw, meron daw delay, hindi siya real time. Kinakailangan iproseso ang data na natanggap nila. Kasi kapag sinabay ng data, kasi so may mga paliwanag na siya na hindi daw sabay. Samantalang nung una, ay yabang-yabang niya, sinasabi niya sabay. Magkakakumparahan tayo. Tapos, yung binilang ng balota at saka dun sa automated, mako-compare natin kaagad. May ganun pa siya. Ano nangyari? Ganito ba talaga lahat ng appointee ni Bongbong Marcos? Puro sinungaling. Iba yung sinasabi nung una, iba na yung sinasabi nung pangalawa. Sinabihan po namin sila, yung mga nakatanggap nito, NAMPREL, PPCRB, media, majority at minority, may program na kailangan, bigla nagkaroon ng program. Nung before, wala namang program na pinag-uusapan. Ayan yung before. Walang program, ang yabang-yabang niya. Para mas maganda, marinig nyo ng malakasan. Ito, pakinig natin sa inyo yung yung overvote na yan. Asan na yun? Nabura ko yata. Ito, pakinggan nyo. Ang pinakamagandang feature po nito, Sir Alvin, at nawala po ito po lahat, ito wala dati. Kaya nga po natin in-improve, in-upgrade natin. Ito po nga yung machine na ito, once na ito ay natapos ng pagboto sa maghapon, sabihin natin ang botante ng presintong ito ay 500 at ang nakaboto, Sir Alvin, Ma'am Doris, ay 300. Pag po nagsuma total na, ito gumagano pag nagsuma total na, para magkakaputya, parang nag-i-Elias ka pang kupal ka.
Kaya na dinadala mo kami sa ganyan mo ah. Napansin niyo to si si Kumag pag nagsalita, sobrang bilis. Nagmamadali at saka talagang madiin na madiin. Akala mo nagsasabi ng totoo ang gago. O pero tingnan nyo. Yung makinang ito, magpiprint muna siya ng siyam na election returns. Yung mga mahahabang ganito po. Siyam na election returns. Bakit siyam? Bibigyan mo kaagad si PPCRB, si Namfrel. Yan, magmumukhang totoo at alam niya yung ginagawa niya kasi enthusiastic yung pagpapaliwanag niya. O, alam ko na yung ganyang style. Putangin na galing ako sa technical support. Ako ay hindi IT specialist. Pero ako ay trabaho ko yan. Ganyan kami pag nagpapaliwanag sa customer. Kailangan enthusiastic para makapanipaniwala. Kasi kapag kasi ganito, yung nag-iisip ka, magmumukha kang tanga. Binatsambahan mo lang, you don't know what you're saying. Oh, you're just moonlighting. Ganun sasabihin sa akin ng customer kong data center infrastructure engineer. Oo, hindi siya IM manager ko. O sabihin you don't know what you're saying, you're just moonlighting. O chinachamba mo, chinacharot mo ako Pero siya hindi, kailangan enthusiastic para mukhang totoo. Bilib na bilib ka pag naririnig mo. O pero pag tiningnan mo yung laman, tas pag pinagkumpara mo, puta palpa ko, diretso. Si majority party, si minority party, at ang isa ay papaskill na kagad sa labas ng presinto ng teacher. Bakit? Para malaman kagad ng lahat, ano ang nakuhang boto ni Ma'am Doris bilang mayor? Ano ang nakuhang boto ni Sir Alin bilang governor? Alam mo na kaagad. Yeah. Alam mo na kaagad. May ganun siya. Ganun kagaling yung system. Ganun kagaling yung system sa pagkakapaliwanag niya. Pero nung natapos na, putang ina niyan, iba na yung nangyari. Nung una din, sinasabi niya, makakapagkumpara yung si Media, si Namfrel, at saka si ganito, magtatanungan, 100 na si Doris sa'yo ilan na? 100? Sa'yo, 100? O, pantay-pantay. Pero pucha, nagreklamo si Namfrel. 3 oras na, wala pang dumarating na data sa kanila. Tapos pagbagsak sa kanila ng data, putang ina, wala pang laman. Tapos nung may bumagsak ulit na data, pucha yan, 60% na yung natatransmit. 30% na pala yung nababasa. O paano? Saan yung transparency doon? Nakala ko ba sabay-sabay? Yun po ay pagkatapos mag-print at makapagpaskil, makapagbigay, tsaka lang ang machine magtatransmit ng result. Galing, di ba? Transparent na transparent yung dating. Saan itatransmit? Sa bayan o syudad? Sa Comelec Central Server? First time po ito. First time? Putang ina. Ang yabang, di ba? Ang yabang. First time daw yan First time. First time yan sabi niya. First time daw. O yan Lahat yan. First time. Ngayon na mangyayari. O putang ina, nung natapos ang eleksyon, anong sabi nung gago? Majority at minority, hindi siya real time kagad. Ay, nakita niyo yung nakasulat sa pula. Hindi siya real time kaagad. Kinakailangan i-process yung data na natanggap nila kasi kapag sabay-sabay ang data na pinapadala ay pinapatawag na machine readable. So kinakailangan i-proseso. Pero potsang yabang niya dito. Ulitin natin yung part na yun first time daw yun. O syudad? Sa Comelec Central Server? First time po ito. Sa Namfrel, may sarili silang server. Sa PPCRB, may sariling server. Sa lahat, may server sarili. PPCRB, Namfrel, Media. At sabay-sabay, yan ang niya. May media. Sa majority party, sa minority party, at sa Media, may sariling server. Lahat ng media meron. Doon po, located sila sa isang data center sa Makati. Share sila. Okay. Ngayon po, ibig sabihin, lahat ng entities na yan, pwede magkumpara. Anong pinadala sa'yo sa Precinct 1A ng teleradyo? Anong pinadala sa'yo? Ang pinadala sa akin, ang boto ni Ma'am Doris ay 100. 100 ba sa'yo? 100 ba sa'yo? 100 ba sa'yo? Pwede sila mag-compare. Tama. At ano yung election returns na na-print? Kasi may kopya naman na sila Pwede i-text ka agad ng mga observers nila, watchers at saka coordinators. Ang boto ni Mayor Doris ay 100. So pare-parehas tumugma ang lahat ng yan. At pagkatapos po niyan, makapag-transmit ng result, ang machine, doon sa sinabi ko mga entities, ito naman po ay magpiprint muli ng 21 na election returns. 21. So para naman yung mga hindi nabigyan, Ma'am Doris, mabibigyan naman ngayon muli.
At pag nakapag-imprenta na ng 21 election returns, ang pinaka-importanting parte. Ayun. Kaya dapat yung pong mga kandidato, yung pong mga political parties, huwag niyo pong paalisin yung inyong mga watchers at huwag niyo silang bibigyan ng allowance hanggat hindi natatapos. Bakit? Lahat po ng pictures ng balota na nahulog sa maghapon ay ipapakita namin sa lahat ng watchers. Pwede nilang picturean, pwede nilang i-video. So kung ako watcher ni Mayor Doris, pipicturean ko yung lahat ng 300. Wala nangyaring ganun, sir. Wala nangyaring ganun. Wala nangyaring ganun, sir. Ulit. Marami tayong mga watchers, ha? Walang nangyaring ganyan. None of our watchers ginawa ito. Wala. na balota. Oo. Para mabilang ko manually. Manually, ilan talaga ang Manually. Para mabilang manually. Ilan talaga? boto ni Mayor Doris doon sa presinto na yan, manually. Manual. So, ibig sabihin, dapat magbilang ng manual. Sa, doon pa lang sa habang nagtatransmit. So, si Watcher, dapat nagbibilang. Ang sinasabi pa nga, dapat pinapaskill pa daw sa labas kung ilan yung bilang. Kasi nga, kailangan transparent. Kailangan talaga transparent. Pero ito surprise kasi. Hindi nangyari to Picturean isa-isa. Papayagan po na yung picture. Hindi ba sayang sa oras yun? Ibig sabihin, that will add to the time Tanga. Pagka sa demokrasya, walang sayang sa oras, gunggong. Kung sayang sa oras, bobo. Dapat nga, di baling humaba yan. Basta, may check and balances. Itong si Aljo Pendejo na to. Sino ba to? The whole time process. Pero hindi po, dahil nakapag-transmit na ng result, Sir Alvin. Okay, Kasi at remember, ang basihan ng proklamasyon ay hindi naman yung kung hindi na-transmit lang na result. Yeah. Pero lang po, ma-counter-check natin ngayon. So, malinaw ha. Nakasama talaga sa sistema nila, and he knows it, nakasama sa sistema yung manual counting. Bakit sinasabi mo na kailangan pa ng additional na pera for that? O bakit sinasabi mo na kailangan pa ng batas for that? Bakit sinasabi mo na kailangan pa ni Pastor Apollo Kibuloy na mag-file ng election protest? Ikaw na mismo ang nagsasabi kasama sa proseso na manually ika-count natin. Anong hinihingi ba ni Pastor Apollo Kibuloy? Yung manual count. Ano ang resulta ng manual count? Hindi ba? Anong mahirap intindihin dun, sir? Yan ang problema natin pag manloloko. Hindi nyo kami maiisahan, sir, diretso. Kung ang bilang ng manually counted na balota ay tumutugma doon sa election returns. Yeah. Para pumawala na ang duda. Meaning, masasagot na natin yun ang tanong, na bilang ba ang boto ko? Maaaring hindi mo masabi talaga yun ang balota mo, pero at least po, alam mong 400 ang bumoto na botante, ito ang bilang at may nakumpara mo pa. So, ibig sabihin, So, kasama sa sistema. Kasama sa proseso na dapat ibibilangin. Bakit manluloko ka? Bakit sinasabi mo kailangan ni Pastor mag-file ng official election protest? Pangalawa, ba't sinasabi mong kailangan ng pera? Ba't sinasabi mong kailangan pa ng batas? Kasama naman pala sa'yo nang gagaling. Anong motibo mo, sir? Ngayon, dahil sa mga nangyayari na ito at sa mga kasinungalingan mo, pag tinanong mo ko, naging matagumpay ba yung election? Para sa akin, sir, hindi. Bakit? 18 million, 17 million na overvotes? 10% lang ng mga OFW nakaboto? Tapos, pahinan yan. Hindi nyo maipaliwanag. Iba na yung paliwanag nyo sa una. Sa pangalawa, Namprel mismo ang nagtatanong kung bakit ganun. Bakit hindi nakapag-transmit ka agad ng data sa kanila? Tas sasabihin nyo generally okay. Sinasabi nyo na ito ay kami mismo nag-design nito. Sila mismo nag-design yan. Mamaya papakita ko sa inyo. yung machine po ngayon ay hybridized. Hybrid. Ibig sabihin, a mix of two. Isang automated, at isang manual. At nilagay talaga yan sa batas ng mga congressman noon para maging balanse at talagang maging accurate. Sabi nga, the law does not prohibit the use of machines but makes manual counting mandatory to ensure
accuracy, and serve as a check against machine error or fraud. Oh, halinaw-linaw. Oh, sa'yo mismo galing. O bakit binabago mo? Bakit dinideny mo? Bakit dinidecline mo? Nandugas ba kayo? Yun ang tanong natin. Kaya yun yung dapat na sagutin ninyo. O again these are all facts. Lahat yan, binire-reactionan lang natin. Pag ako dinimanda ng mga to, ibig sabihin, totoo ang sinasabi ko. It's easy to deny this. You just say, I am denying that nothing happened. It is clean. It is clear. You can hire an expert, and we are open for them to check the system. O sabihin mo na ganun. Kung talaga parang drug addict lang na presidente. O di ba, pag sinabi mong drug addict ka, anong dapat gawin ng presidente? Magda-drug test. Pag negative, sasampal ko sa resulta. Fake news ka. O hindi ba? Hindi hindi nagpapadrug test yung presidente. O is it safe to assume na addict talaga siya? O hindi ba? It will cast a doubt kapag hindi mo inaayos. Public office is public trust. Dapat bilang mga public officials, dapat you are transparent. At dapat you adhere to the panawagan ng mga tao. Ang panawagan ng tao, manual count. So you should adhere to that. Besides, hindi lang dapat panawagan ng tao yun eh. Dapat kahit hindi panawagan ng tao, consider that it's written in the law. You should abide by it. Abogado ka pa naman. OMG. Meaning, pinag-combine mo ang automated at the same time manual. Kasi makikita yung at papayagan namin picturean. Kaya nga po, kung ako yung botante, ako yung kandidato, ay hindi kita bibigyan ng allowance kung hindi mo bibigay sa akin yung resibo, yung election returns, at yung mismong pictures ng lahat. Ang galing niyang salesman because alam niya kung ano yung sinasabi niya. Alam niya pagkatama yung sinasabi niya. But look at him now na nagdaduda tao sa kanya. Yung manner ng pagsagot niya iba. Oo, pero ganito ang mga salesman. Kapag binibenta sa iyo yung isang bagay na hindi mo naman kailangan. For example, binibentahan ka niya ng vacuum cleaner na hindi mo naman kailangan. Pero, he will make it sound like you need it. Ganyan magkakagaling ang mga salesman. Yung mga politiko, ganyan. O, ganyan ang abogado. O, paniniwalain ka niya na okay talaga to. Pero pagka tinanong mo na siya, sabi mo ganito, sabi mo ganyan. Hindi, ganito yan. Biglang ipapaliwanag nila. Pag paliwanag nila, iba na. Ganyan din nangyari kay Boying, di ba? O sabi mo, hindi kayo makikipag sa ICC. Hindi kayo makikipag-cooperate. Hindi, kasi ganito. Iba na yung nila. Nung SILG Rimulya, sabi mo, hindi lang ikaw ang mastermind. Hindi lang ikaw nagplano, meron pa. Sinong mastermind? Wala akong sinasabing mastermind. Biglang nagsibaguhan. Ganun din si BBM. Sabi hindi may ikipag-cooperate sa ICC. Biglang, kasi may pananagutan tayo sa Interpol. Laging merong alibay kapag sinungaling, kapag kawatan, kapag magnanakaw, kapag kriminal. Ganyan, kaya niyang baliin yung sinabi niya. In broad daylight, sabi ko nga sa'yo, nahuli mo na yung kamay, nandoon sa loob ng bag mo. Pag tinanong mo, ninanakawan mo ko, hindi. May hinahanap lang ako. Ganyan ang mga kriminal. Hanggat makakalusot, lulusot. Ngayon, bakit ko sinasabi na parang mga kriminal? Hindi pa ba parang mga kriminal yan? Iba yung sinabi nung una, nung pangalawa, iba na. Tapos nung you are... parang sinisingil mo sila doon sa mga ipinangako nila, biglang lalagyan na nila ng plot twist. Tayo pa yung may mali, tayo pa hindi makaintindi. Ang linaw-linaw naman ng mga statement. Yun ang masaklap sa gobyerno natin ngayon. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi tayo dapat pumayag. Eleksyon ito. Ninakawan tayo dito. Kung totoong nangyaring may mga kabulastugan dito, hindi ko sinasabing meron alam ko wala nangyaring kabulastugan, pero kung merong nangyaring kabulastugan, ninakawan tayo, dapat dito bitay. Hindi lang to dapat resignation, impeachment, walang dapat to bitay. Ibitin ng patiwarik to hanggang sa malagutan ng hininga. Totoo yan. Grabe to, election to
Eleksyon to, ginagago nyo yung demokrasya. Putan, dami ng mga bayani natin namatay para sa demokrasya. Tapos ginagago nyo lang yung demokrasya natin. Hindi pwede yan. Gusto nga nating ayusin yung bayang Pilipinas. Tapos putang ina, ginugulo nyo. Okay ng ina nyo, parang kayo may-ari ng bayang Pilipinas. Ibigay nyo sa bayang Pilipino ang Pilipinas. Makapal ng mukha nyo. Lahat ng balota para mabilang ko naman yung boto ko manually diyan sa presinto. Pero by that time, bago po mangyari yun, na-transmit na may kopya na sila. Alam na rin nila kung talo sila o panalo. Yeah, tama. So, Ayun na, yun ang sinabi niya. Anong sasabihin ng Namprel? Nung gabi. Bakit, sir? Nung gabi ay nag-briefing para matanggap na namin electronically transmitted dito. Sabi, shortly after 7 a.m. the postal closed, no? Ay makakatanggap na kami ng election returns electronically sa mga servers natin. Tapos, sabi niya, every 15 minutes makakatanggap ng punto ng mga election returns. Yung expectation na naset na yun, Every 15 minutes, yun ang ipinangako ni Garcia. hindi na-hit. Bakit? Anong oras pumasok? Naghihintay kami hanggang mga alas 9. Alas 9 na pumasok. 2 oras, alas 9 na pumasok. Every 15 minutes ang pangako ni Hindi ba para si Bongbong din to si Garcia? Ang dahil pinangako, walang tinupad. Hayop na yan talaga naman, Anong klase to, Garcia? Sinong mali? Kami na naman. Ito, Namprel na to. Sabi nung Namprel, nangako ka every 15 minutes from 7 o'clock. Pag end ng 7:15, dapat may matatanggap na kami. Ano nangyari? Ay, 7, close ang, Na-close ang polls ng alas 7. So, pwede sabihin mo, 7:15 dapat pumapasok. Yeah, oo. But from 7:15 o 7:30, okay na rin. Ang projection namin kung based na previous elections, dapat by 10 p.m., 90% of the election returns should have been transmitted. The previous na 2022 election, ano oras ang na-explain? 10 o'clock. Yung first transmission na tanggap namin, previous transmission, may natatanggap, pero walang laman. Anak ng tinapay. Hindi ka na nga tumupad sa pangako mong every 15 minutes. Alas 9, may natanggap sila, wala pang laman. Anong klase to? Anong klase to, Garcia? Anong ginagawa nyo sa eleksyon natin? Grabing pambababoy nyo. Ba't ganito ginawa nyo sa eleksyon? Bakit nyo ginagago bayang Pilipino? Hindi tama ganito, sir. Mali ito. Nagbabayad kami ng buwis para magkaroon kami ng magandang buhay. Lumalaban nga kami sa katiwalian Kadami na namin demanda, death threat para lang maayos tong bayang Pilipinas, ma-expose lahat ng mga demonyo. Tapos ganyan kayo. Tangina, pinasasweldo kayo ng taong bayan, tapos ganyan kayo, niloloko nyo yung mga Pilipino. Bakit ganun, sir? Okay, parang test lang na. Oo, headers. Headers ang papilat. Yung last election na. So nagtatanong sila, una daw pumasok, walang laman. Supposedly every 15 minutes, pero umabot na daw ng alas 9, wala pa rin. Ano nangyari doon? Hindi ba? Anong nangyari doon? Tapos ang paliwanag ni Garcia, hindi kasi may mga linisan pa, para pag nagpadala, malinis na. Kasi pag pinadala sa kanila, tapos ipinablish nila, hindi pa pala malinis, mas malaking problema. Putangin yan. Ba't iba yung sinasabi nyo nung una? Na ang tali-talino nung sistema, ng ng hayop na eleksyon na yan. Tapos yung pala, hindi na naman, anak ng tinapay. Ito, kaya mangyabang nitong ating hinayupak na na Garcia. Saan na ba yun? Wait lang nabura ko yata, hayop. Ito, wait lang. Nasaan na yun? Hindi, natanggal ko na. Yung sinasabi niya na kami ang naka-invento niyan. Ako naka-invento niyan. Eto, ganito siya kagaling ganito siya kagaling mag-present. Tingnan ninyo maigi kung gaano siya kagaling mag-present. CBOC. Yung sabi ko nga sa inyo, siyam, at pagkatapos magtatransmit siya ng result. So yung dalawang ito magtatransmit ng result sa COMELEC. Ang tawag po nito servers. Servers. Galing May drawing pang hayop. Magtatransmit po siya sa PPCRB. Magtatransmit
Oh, Namprel, ayan na. Media, Oh, ayan pa, media. server, meron pong majority Oh, may majority pa. at saka minority. Minority. O, tayo na, di ba? Sabi ko nga sa inyo, sobrang galing nito ni Garcia na maging salesman. May pa-drawing pa si Gunggong eh. Dali-dali na intindihin yan. Oh, pero sige, dahil magaling ka. So, ibig sabihin, ito po, direct na magtatransmit, pero Municipal Board of Canvasser. MBOC. Okay. O kaya CBOC. Magtatransmit siya dyan, doon, dito, yan, Ayan, galing. dyan. So therefore, Ang galing, ah. transmit siya ng resulta mula senador hanggang kunsihal yan. Lahat ng yan makakatanggap. Dapat pare-parehas ang natatanggap niya na resulta mula sa presintong yan. Oh, sabay-sabay dapat yun. Di ba? Pare-parehas. Oh, isa sa'yo, pare-parehas. Pare-parehas ha. Mula presinto hanggang sa kanila diretso. Oh, anong sinasabi niya? Doon sa anong sinasabi niya dito sa ano na to, dito sa sulat na to. Oh, ayan. Tingnan to. Luloko ka kasi. O, ano sinasabi niya dyan? Yung sa Namprel, FPPCRB, media, majority at minority, hindi siya real time. Yun ang sinasabi niya. Dinan niyo sa baba. Ayan, sa baba. Ito. Yeah, sa baba. Yung kulay pula. Yung sa Namprel, PPCRB, media, majority at minority, hindi siya real time. Kinakailangan iproseso ang data na natanggap kasi kapag sabay-sabay ang data at pinatawag na machine na readable, so kailangan iproseso. May ganun siya eh. Hindi ba? Pero dito, sa sinasabi niya, sabay-sabay na magkakaroon. Hindi ba? Ano pang sinasabi ng taga PPCRB? Nangyari ba itong sinasabi niyang ganun? Guhit-guhit niyang ulul siya? Hindi, sabi ng PPCRB. Tayo na. Every 15 minutes na makakatanggap kami. Alas 9 na nakatanggap kami. Pucha, wala pang laman. Saan ka naman? So, nasan yung transparency dun? Akala ko ba nagtatransmit yan sabay-sabay? Ibig kung may pinuntahan pa, putang ina niyan, baka saan pa dumaan niya, nandugas na yan. Di ba yung data bago nakarating dun sa Namprel, may dinaanan pa muna, baka yung kalaguyo niya. Bago nagpunta sa kanya, pagdating sa kanya, malagkit na. Hindi ba yan yung sinasabi natin mga irregularidad dyan, ng mga nakakatakot dyan, diretso? Narinig nyo naman siguro. Sinasabi ng Namprel kanina, narinig nyo naman. Yung mga reklamo nila, nakita nyo naman doon sa mga ipinakita nating mga materialis puertes kanina, na meron talagang irregularity sa mga sinasabi tong mokong na ito. Nung una, ganito yung sinasabi niya. Nung pangalawa, iba na yung sinasabi niya. So, sino yung totoo? So, sino nga tong gagong to? Para rin siyang isang salesman ng isang sirang appliances. Natatandaan nyo, yung mga pelikula nung araw. Yung mga pelikula nila, nila Tito Vic and Joey. Yung putya yan, ginawa nila yung plancha, tapos yung kamay yung humahawak. Yung hawakan yung umiinit. Tapos yung gripo, putya, pagbukas nila ng gripo, lumalabas apoy. Tapos pagbukas nung gasol, ang lumalabas tubig. Parang ganito ito. Nung pinapakita niya yung produkto, ang ganda nito, sir. Napakaganda nitong vacuum na to, putang ina, pati masamang espiritu hinihigop nito. Kapag ka binili mo tong vacuum na to at putya ginamit mo, pag on mo, pati espiritu masama, makukuha niya. Di binili mo talaga ba? Oo. Putya, pati yung asawa mo masungit. Talaga ba? Sige, binili mo ngayon. Pagsaksak mo, sumabog. Pagsaksak mo, biglang, ginamit mo, hindi gumana. Ano sabi? Sorry ka sa'yo. Taragis ka yung binigay mo sa akin. Hindi gumagana, sinaksak ko, tapos bakit mo sinaksak? Sinabi ko sa'yo ba yung isaksak mo? Wala akong sinabi sa'yo yung isaksak mo. Ang sabi ko, bilhin mo to, nakakahugot to ng masamang espiritu. Pati dumi, basura, lahat. Pati pagiging ng asawa mo, higupin nito. Tapos, ngayon, ba't susoli mo sa akin? Hindi ko naman sinabi isaksak mo. Di ba ganyan yung mga budol, mga scammer na mga salesman?
Oh, hindi ba? May mga ganyan yan. Marami pang mga ganito. Sabi ko sa inyo, yung mga politiko, maraming ganito. Pag pinangakuan ka, okay. Pero pag siningil mo na sa pangako, putsang ina, ikaw pa yung mali. Hindi, mali yung pagkakaintindi mo, pre. Mali yung pagkakaintindi mo. Sinabi ko sa iyo mag-transmit. Pero hindi ko sinasabi sa yung susunod siya. Labo, no? Hindi ba? Ang hirap nung ganitong kausap na ang galing-galing noong nangangako, noong nagpapaliwanag, nung binili mo na, yung produkto, putsang ina, kasalanan mo pa. Oh, biglang, alam nyo, sabi ko nga sa inyo, this is a plain scam. Oo. Kaya, alam nyo, mga bossing, kung tayo ay basta-basta na lang maniniwala sa ganito, kung tayo ay magpapaloko na lang sa mga ganitong mga tao, wala na talagang pag-asa ang bayang Pilipinas, mga bossing. Ito na lang, eleksyon na lang yung ating inaasahan para mabago ang kalakaran, ang buhay. Nabudol kayo, sabi nyo nga, fool me once, shame on me, fool me twice, shame on me. Nabudol na kami noon, kaya nga babawi kami ngayong eleksyon. Tapos yung kaisa-isang boto mo, tinarantado pa ng mga ito, kung totoong may daya rito, ha. Kung totoong may daya, imaginein mo, boto mo, tinarantado nila. Yung ilang araw, gabi, buwan na tayo ay talagang gigil na i-cast yung boto natin. Gumawa pa tayo listahan, Duterte plus 2. Putang ina niyan, pag boto mo, overvote. Puta, ginagawa kang tanga. Mantakin mo, ha. Pinasok, binilang mo. O, nagtatantos kang ganun. Binilang mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Oh, putang ina, bilangin ko. Ulitin ko ulit. 10 beses mo binilang. Inilagay mo dun. Tapos, puta, lumabas, overvote. Nagreklamo ka kasi overvote. Paano naging overvote? Ngayon, nasasabihin sa'yo ni Garcia, 13 binoto mo. Putang ina mo, ang dali mo sabihin 13 binoto ko. Kanina ko pa binibilang yan. Ako mismo nagbibilang. Tapos sasabihin mo 13. Ba't 13 lumabas dyan? Putang ina, yun nga tinatanong ko. Bakit 13 lumabas dyan? 12 lang binoto ko. Ba't nag-overvote yan? O yun na nga. Kaya nag-overvote yan. 13 binoto mo. Hindi nga 13, 12. Kung 12, di sana, hindi overvote yan. Ba't overvote yan? Puta, ikaw pa ngayon may kasalanan. Gago, di ba? Oh, parang yung mga asawa nyo yan eh. Parang yung mga asawa nyo yan na ito kunyari lang ha, kunyari lang. Kunyari may nakita kang sexy. Tapos hi, sabi sa'yo, hi. Oh, anong gagawin mo? Oh, syempre tatanong mo ha. Bakit ako makakita ng sexy? Oh, bakit ako magpupunta sa isang lugar tapos may makikita akong sexy? Anong ginagawa ko dun? O, tapos sasabihin na nung asawa mo sa'yo, kaya nga, anong ginagawa mo dun? Ba't nakikipag-usap ka sa sexy? O, bakit hindi mo iwasan? Putangin nang yan, dinamay ka pa. Ikaw yung nanahimik, binigyan ka ng binigyan ka ng circumstances. Binigyan ka ng sitwasyon na supposedly for the sake of conversation, putya, naging kasalanan mo pa. Babaero ka kasi, kaya ka nandoon, kaya ka kinausap ng babae na yun, baka nakatingin ka din. Pero ang unang-unang usapan, ito, kwentuhan lang ha, paano kung may magandang babae, lumapit sa'yo, hiningi yung number mo, anong gagawin mo? O hindi ba? Yun ang, siyempre tatanong mo, hindi, depende. O tsaka biglang kasalanan, anong depende ha? O, tas magdamag na kayo magkaaway nun. So ganun ang natin, sitwasyon ng bayang Pilipinas ngayon. Puros scammer yung nasa gobyerno. Hindi lahat ha, pero maraming mga scammer sa mga gobyerno. Pag humingi ka ng tulong, putang ina, ikaw pa ikukulong. Pag nagtanong ka, ikaw ang kulong. Pagkalaban ka, pag nagtanong ka, hindi nila may paliwanag, puta, demanda ka. O samantalang kalinaw-linaw naman ang gusto mong mangyari, gusto mo lang naman malaman yung mga bagay-bagay, pero para sa kanila, obstructionist ka na, kulong ka na, ganun sa kanila. Ay naku po, Diyos ko po, sana wag tayong pumayag mga bossing na ganito ang gawin nila sa bayang Pilipinas. Sagrado po ang ating boto. Yan po ang meron tayo actually, nawala ang
mga bansa sa Africa, ganyan ang meron tayo na actually wala ang ating Panginoon yung kakayanan na pumili ng ating kinabukasan. Alam nyo ang Diyos, ano yan, pinanganak pa lang, talagang siya ay mamamatay na sa krus. Yun na talaga yung kanyang misyon. Samantalang tayo, nandito tayo, meron tayong kakayanan pumili. Kung ano mangyayari sa kinabukasan natin, nasa mga kamay natin. Samantalang sila na mga nagsakripisyo para sa atin, hindi ba? Wala silang choice. Talagang nagsakripisyo sila para sa kapakanan natin, tapos sasayangin lang natin. Huwag kayong pumayag. Huwag tayong pumayag. All of us should call for a manual count because it's in the law, and wag tayong pumayag sa mga scammer na nangako sa atin tapos nung sinisingil na natin, tayo pa yung may kasalanan. O sige, maraming salamat sa inyo mga bossing. Bahala na kayo kung anong dating sa inyo nitong pinag-usapan natin. O kung gusto nyong paniwalaan to, hindi. Again, ako po si Boss Dada. Wala pong kakwenta-kwenta. Kung di kayo maniwala, bahala kayo. Maniwala kayo, okay lang. Salamat sa mga sa mga nag-comment, nag-share, nagla-like. Mag-subscribe naman kayo, mga hayop kayo. Oo, at saka salamat po na marami doon sa mga nagsusuper. Thanks. God bless us all, and God bless the Philippines. Bawi-bawi tayo. Kailangan lumaban para sa bayang Pilipinas.